Noong nakarang linggo, pinuntahan natin ang bayan ng Candaba sa Pampanga at dinaanan at pinakita ko sa inyo ang mga taniman at ang Candaba Baliwag Road. Makalipas lang ang isang linggo, ito na ngayon ang itsura ng bayan ng Candaba. Grabe, lubog. Parang dagat na yung kalsada dito. Ganun kalubog. Grabe, ito pantay na pantay. Para nasa dagat lang tayo. Nanilagyan lang ang kalsada. Gano'n po katagal yung tubig na yan bago umupa? Matagal-tagal to. Mga linggo, ganun. Ay, hindi lang. Buwan? Sa bagay, maulan-ulan pa rin, no? Pwede makadaan, motor, ganun. Hindi, lubog talaga. Kailangan pala dito, bangka. Kung mapapansin ninyo, nandito tayo ngayon sa may Candaba, San Miguel Bypass Road na kasalukuyang lumubog na dahil sa nakaraang bagyo at habagat. Okay, so nandito tayo ulit sa may Santa Ana, Pampanga. At muli naman natin bibisitahin itong bayan ng Candaba dito rin sa may lalawigan ng Pampanga. At dahil dumaan itong bagyo at walang tigil na pag-uulan sa Luzon dahil sa habagat, panigurado yung mga pinuntahan nating lugar dyan sa may Candaba ay lubog ngayon. Yung mga kalsada na mula Candaba papuntang San Miguel at Candaba papuntang Baliwag, Bulacan ay panigurado lubog sa baha. At alam naman natin na yung lugar na yon kapag panahon ng tag-ulan ay nagmimistulang parang dagat dahil napupuno ng tubig yung mga palayan dun sa rutang yon. Kaya titingnan natin kung ano yung kasalukuyang sitwasyon dun sa may lugar dito sa may Candaba, Pampanga. Time check natin is alas 7 ng umaga. Palabas tayo ng Santa Ana. At maya maya pa makakapasok na tayo sa may bayan ng Candaba. At bali-balita rin, panigurado ilulubog na naman sa mga mabababang lugar dito sa mga bayan ng Pampanga. Dahil nabalitaan ko or nakita ko sa news ay magpapakawala ng tubig yung Kongdadong Dam dahil napakataas na ng level ng tubig doon. At ito, paakyat na tayo ng dike or dike dito sa pagitan ng Santa Ana at Candaba, Pampanga. Ito na yung diking connecting road mula Apalit hanggang Santa Ana. Ay, dito pa lang kitang-kita na natin na napakataas na ng tubig dito sa may Pampanga River. Ay, napakataas. Apaw na apaw pala talaga siya, oh. Napakalaki kasi nung unang beses tayo nagpunta dito nung nakarang linggo ay hindi naman ganito kataas yung tubig. Ngayon parang dagat na. Napakalawak. So, pasok na tayo ng bayan ng Candaba para makita din natin yung current situation dito sa bayan. Grabe. Napakalawak ng ilog, oh. Bali dalawa yung ilog. Ewan ko kung anong ilog to, yung nasa kaliwa natin. Pero itong nasa kanan natin, panigurado ito yung Pampanga River. Napakalawak. Grabe. Sobra, oh. Sobrang apaw yung tubig. Dahil nga siguro nagpakawala na ng tubig dyan sa may Kongdadong Dam, dyan sa may Arayat, Pampanga. So eto, dito na tayo sa may Candaba.
Ayan, so una natin sisilipin itong sa may bypass road mula Candaba, Pampanga at patawid ng San Miguel, Bulacan. Ito yung isa sa mga pinakamahabang bypass road dito na nagdudugtong sa bayan ng Candaba at bayan ng San Miguel, lalawigan ng Bulacan. So mula dito sa may bayan ng Candaba, dediretso lang tayo. Ayan, ito na yung isa pang tulay. Alam ko Pampanga River din ito eh. Umikot lang yung... Grabe, napakalapad. Ano, napakalapad ng ilog at saka napakataas niya. At sobrang ragasa yung tubig. Ayan, dito na tayo sa may pinakabayan. Gaganda ng mga ancestral house nila dito. So diretso lang tayo dito sa may tapat ng cathedral o itong parish church nila. Kakaliwa tayo. One way ba to? Dito tayo. So pag pala weekdays one way yun, bawal pumasok. Kailangan umikot sa munisipyo. So yung isang way natin mamaya dito sa may kanan, yung dinaanan natin last time sa vlog natin, yung pinakita nating Pinac Road na lubog din ngayon. Kaya may mga karatula din na nakalagay na hindi passable itong lugar. So puntahan muna natin itong bypass road from dito sa may Candaba to San Miguel. At dito mapapansin natin is napakaraming mga ancestral house. Ayan o, mga lumang bahay panahon pa ng mga Kastila. Ito mukhang lubog tong dadaanan natin ngayon ha. Ito, baha na dito. Basa na, lubog na yung kalsada dito. O parang portion lang itong barangay yung lubog. Ito, grabe. May bahay dito, lubog na lubog. Kawawa yung mga residente dito. Ayan, so mula dito makikita natin na may mga checkpoint o harang na dito sa may Candaba San Miguel Road na hindi na pinapadaan itong mga residente o mga mamamayan dito sa lugar. Dito hindi pa masyadong lubog after natin makadaan doon sa may checkpoint. Ayan, dito sa may kalayuan makikita na natin dyan sa may diretsong kalsada yung matubig na parte itong Candaba San Miguel Road. Dito sa parteng ito lubog na talaga. Grabe oh. Ito yung mga palayan or mga taniman na dinaanan natin noong nakaraan. At ngayon eto na. Try pa nating dumiretso. Tingnan natin kung hanggang saan naaabot tong motorsiklo or si Osang. Grabe oh, lubog. Gayang kalubog dito. Ang lalim ng tubig. Grabe no. Parang dagat na yung kalsada dito. Ganong kalubog. Nagpantay na yung tubig dito sa may mga palayan. Dito sa gilid natin, no? Grabe, ito, pantay na pantay. Para nasa dagat lang tayo. Nanilagyan lang ang kalsada. Tay, pwede magtanong. Gaano po katagal yung tubig na yan bago umupa? Matagal-tagal to. Mga linggo, ganon. Ay, hindi lang. Buwan? Oo, araw.
Sa bagay, maulan-ulan pa rin, no? Yung pong pinakamalalim dyan, hanggang saan? Hanggang saan naabot sa katawan? Ito na ang pinakamalalim ngayon. Pero dumagpas po ba ng tao yung lubog dyan? Dito sa karsada, hindi. Hindi. Pero sa labas lang, no? O, dyan sa labas na yan, malalalim na yan. So, pwede makadaan motor, ganon? Hindi, lubog talaga. Oo, lubog talaga. Hanggang saan po yung lubog niyan? Ayan, Hindi, yung sa kunwari, dadaan yung motor, yung pinakamalalim. Hanggang makina, ganon. oo, lulubog yung makina ron. Oh, ganon. Sa may bandang gitna na po no? Dito sa may radarega doon. Opo. Yung may tower. Oo, Malalim na po doon. malalim na ron. Kahit yan, lulubog na. Ganun pala kalalim. Kailangan pala dito, bangka. Oo, Bangka talaga. Pati po yung kabila na papuntang Baliwag, ganyan din po. oo, sarado rin yun. Daanan sa nag... Grabe, no? Nagsimula po ito mula nung Oo, weekend, no? punto eh. Yung Araw ata. walang tigil ng ulan. Siguro mga higit 3 buwan, ganun. Oo, dapat ay pagka kumate, kung minsan pag umulan uli, lalaki na naman. Hindi po nababawasan talaga, no? Bababa man, pero babalik na naman. Oo, kaya lang natutuyo ito yung pagdating na ng tag-araw. Ay, yung tagal pala. Siguro abot na ng December pa. December. Kung minsan, December, meron pa. Lubog pa rin. Ganun po pala kahirap yung sitwasyon dito, no? Kawawa po yung mga magsasaka dito. Ang taniman dito naman eh, Nero eh. Oo. Yun yung mga kawawa din. Pero, narasabi lang kawawa, pero gustong-gusto nila ito. Ganun po ba? Bakit po ba gustong-gusto nila yun? Pagkikita ng mga ano sa isda. Dahil ang pantanim naman ng palay dito, Disyembre hanggang Enero. Parang may naman, ibang pagkakakitaan kahit na umulan, may ibang way para kumita yung mga tao. Kaya kahit na lumalaki yung tubig, Mm. ito rin ng mga tao rito. At least hindi sila nawawalan ng pangkabuhayan. Hindi lang pagsasaka, pangingisda. Oo, tagal. Ulan na naman. Bali, ano po pong barangay ito? Itong Paralaya. Paralaya. So may barangay pa po ng Candaba doon. Oo, Marami pa. alright pa. Sige po tay, salamat. Ano po palang pangalan niyo tay? Mike. Salamat po kay Kuya Mike. So kung mapapansin ninyo, nandito tayo ngayon sa may Candaba, San Miguel Bypass Road na kasalukuyang lumubog na dahil sa nakaraang bagyo at habagat nitong nakaraang linggo. At kung mapapansin nyo, dito pa lang sa may bunga, dislubog na. So ipapakita ko lang sa inyo itong kasalukuyang sitwasyon dito sa may Candaba, San Miguel Bypass Road. At nakabalik na ako dito sa bayan ng Candaba. Pagkatapos ng malakas na ulan, nakapagpalipad ulit ako ng drone. At ito ang bumungad sa akin. Bakit nga ba taon-taon ay problema ang pagbaha sa bayan ng Candaba, Pampanga? Hindi lang ito simpleng dahil sa malakas na ulan. Malaking bahagi nito ay konektado mismo sa lokasyon at anyong lupa ng Candaba. Ang Candaba ay isang mababa at patag na lugar. At narito rin ang Candaba Swamp, isang malawak na wetland na nagsisilbing natural na imbakan ng tubig baha sa Pampanga River Basin. Ayon sa Pag-asa, sinasalo ng Candaba Swamp ang malaking bahagi ng floodwater na nagmumula sa silangang bahagi ng river basin at sa pag-apaw ng Pampanga River sa pamamagitan ng Cabiao Floodway. Sa madaling salita, kapag malakas at tuloy-tuloy ang ulan sa Pampanga at mga karatig na lugar, maraming tubig ang natural na naipon at dumadaloy patungo sa Candaba. Ayon mismo sa ecological profile ng bayan, ang swamp ang pinakamababang bahagi ng Central Luzon at karaniwang nalulubog sa tubig tuwing panahon ng tag-ulan. Dahil dito,
May mga pagkakataon na hihiwalay ang ilang barangay mula sa town proper kapag mataas ang tubig. Pero may isa pang mahalagang problema, ang mabagal na paglabas ng tubig. Kapag mataas na ang tubig sa mga ilog at saturated na ang lupa, maaaring mas matagal bago tuluyang humupa ang baha. Dagdag pa rito, ang problema sa siltation o pag-ipon ng putik, debris at basura sa Pampanga River na maaaring magpababa sa kapasidad nitong magdala at magpalabas ng tubig. May mga flood control project nang ginawa kabilang ang Candaba Cut-off Channel na dinisenyo upang mabawasan ang epekto ng pag-apaw ng Pampanga River. Pero mahalagang tandaan na ang Candaba Swamp ay hindi lamang sanhi o lugar ng pagbaha. Isa rin itong natural na proteksyon laban sa mas malawak na pagbaha dahil nagsisilbi itong malaking flood sponge na pansamantalang nag-iimbak ng napakaraming tubig. Kaya ang pagbaha sa Candaba ay isang komplikadong problema, pinagsamang epekto na mababang lokasyon, malakas na pag-ulan, pag-aapaw ng mga ilog, kondisyon ng mga daluyan ng tubig, at napakalaking papel ng Candaba Swamp sa buong Pampanga River Basin.